Gaano naman ka, let's say ako may ibebenta akong motor, yung proseso dyan, paano mo naman ina-assure na smooth din? Yung halimbawa, may bala kang ibenta, mag-upgrade ka o kung whatever. Gaano ka simple yung proseso? So usually pagka nagpa-appraise sila sa akin, titignan ko unit, siyempre tatanungin ko number one kung hindi na drop kasi medyo sa tulang medyo naging maselan na rin kami kasi buyers namin parang bumibili ng bago eh. So kailangan yung selan nila. Selan na rin namin. So boss may tumba eh. So yung tumba issue sa amin yun. Kasi tinatanong din, ba't may maliit na gas issue sa kanila yun. So pagka all goods naman yung unit, so usually namimili kami puro low odo. Kasi ang nangyayari talaga pag medyo mataas odo, mahirap talaga i-out. Hindi ka makakapresyo din ng mataas. Hindi ka rin makapresyo ng mataas. So sa dami nung nag-aalok sa amin ng motor, siguro everyday nasa 20 to 30 na motor ang inaalok sa amin. Talaga? Pipili lang kami ng mga makikinis talaga doon. So hindi lahat yun napapagbigyan ng done deal corporation. Kasi iba ay malayo sa price. Yung iba naman medyo hindi pasok sa amin yung unit. Yung iba na repair na. Masama kondisyon. Masama kondisyon. So namimili lang din talaga kami na quality na motor. Ayun. Dito sa mga dami-dami na mga umiikot na bike sa iyong shop, ano ba yung parang pinaka hindi mo makakalimutan na motorsiklong dumaan sa'yo? Oo. Memorable. Without naming names na lang. Siguro yung mga... Baka masaktan na gusto eh. Siguro yung mga natulog sa akin. Rocket 3, tsaka Goldwing. So mahirap siya i-out. Well, understandable naman dahil medyo may presyo. Plus, malaki. Tsaka sobra. hindi madaling sakyan. Tama. Sabi nga nung mga kaibigan ko, pre, maraming may pambili niyang motor na yan. Pero hindi lahat yan ng may pambili niya. Kayang motor niyan. Yun, kayang sakyan. Siyempre, 2,500cc, May tawag sa 1,800. ganun eh. Ano ba tawag doon? Nagmamahalan na kayo. Nagmamahalan. Kaya ayaw ka na bitawan. Yung pala.